Kakapasok lang, finish na. Nagwala si Hontiveros, tamba sa matinding pasabog ni Ted Filon sa Senado. Aba, si Sir Ted, may pasabog. Ayan, ayon sa pamagat ni Pinas News Insider. Siyempre, itong videong ito at itong tatalakayan natin, bibigyan ng reaksyon, ay nagbula kay Pinas News Insider. Siyempre, ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Pinas News Insider. Bisita kayo dyan, mga katunay, para makasagap din kayo ng mga matitinding balitang kanyang inilalabas. So, siyempre, ito ang inyong lingkod na si BT. At wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Insider at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Ang balita ngayon, viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balita. Sikat na radio announcer and TV reporter, Ted Filon, tila sinupalpal si Senator Risa Hontiveros dahil kwinisyon nito ang ginagawang pag-iimbestiga ni Senator Risa Hontiveros at anong batas nga ba ang ginagawa nito. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, dahil sa tila sunod-sunod na pagdinig ng Senado patungkol sa paglilitis sa religious leader na si Pastor Apollo Kibuloy dahil di umano sa aid of legislation na siyang pinangungunahan naman ng minority leader na si Senator Risa Hontiveros. Napansin ng marami sa ating mga kababayan na sa lahat ng tila akusasyon kay Pastor Apollo Kibuloy ay tila may ibang pinatutunguhan ng nasabing pagdinig. Dahil sa dinami-dami ng mga akusasyon laban dito, ni isa ay wala silang napatunayan at napaka-obvious di umano na gusto lamang itong ipahiya sa national TV. At maging ang TV host, news anchor na si Ted Filon, hindi napigilang mag-react sa ginagawang pagdinig ng Senado kay Pastor Apollo Kibuloy. Pagtatanong pa ni Ted Filon, ano nga bang batas ang ginagawa dito sa pag-iimbestiga ni Senator Risa Hontiveros kay Pastor Apollo Kibuloy? Hindi yung tila napakarami parang pinagdaanan ng nasabing hearing at tila ginawa parang national issue at dapat raw ay pumunta sila sa korte at sinamahan itong magsampa ng kaso. Tama yun eh. Naging national issue yung kaso ni Kibuloy. Ang daming pinupuntahan. Ang daming dapat siyang litisin, di ba? Dami. No? Sa mga sangay, iba-ibang sangay na sa gobyerno. No, na dapat doon lang pumupunta sa korte. Di ba? Masyado siyang nagiging problema ng bansa. Kaya siyempre ang iisipin dito, di ba? Ang iisipin dito, parang ginagamit lang yung pangalan ni pastor, ganto para umugong, umalingaw-ngaw yung mga pangalan ng tumitirya sa kanya, ganto, ganyan. Kumbaga ganun yung iisipin eh. Wala nang ibang iisipin kasi hindi maiisip ng mga tao yan na kaya nila ginaganyan si pastor kasi salot yan. Ayan, maraming ginanyan yan. Ganto yan. Ang galing-galing ni Honti. Diba? Gusto ipakulong. Hindi sila pupuri ng ganun eh. Wala ka madidinig gano'n. O siguro may pupuri, mga kaano nila yun. Pero hindi ganun karami ang pupuri sa ginagawa nila. Hindi naman yan dapat ginagawang national issue. Hindi natin problema yan. Walang kinalaman si pastor sa hinaharap nating problema ngayon dito sa bansa. Kung may hinaharap siyang problema, ayun yung mga nagrereklamo sa kanya. Kung may hinaharap ding problema ng mga nagrereklamo sa kanya, ayun yung mga yun. Sila na bahala dyan. Diba? Yung korte na yan. Doon nila ilabas lahat ng mga reklamo nila kay pastor. Hindi na tayo dapat maging interesado eh. Hindi na kayo dapat maging interesado dyan. Bakit ba? Kasi kaya nagiging national issue yan. Dahil ba kaibigan ni dating Pangulong Duterte yan. Kaya nagiging national issue yan. Mas tinutuunan ng pansin. Kasi baka mamaya isang araw biglang magsalita si pastor na kasabot ko si Digong. Parang ganun ba yun? Ganun yung hinihintay nating salita. No? Sus Mariose. Ang daming panahong nasasayang. Oras na nasasayang, ang dami. 'Di ba? Ang term nyo is paubos ng paubos, pabawas ng pabawas. Yung termino nyo patapos na.
Yan ba ang iiwang marka sa mga tao? Diba? Yan ba ang dahilan para bumoto uli sa inyo yung mga tao? Pag tumakbo uli kayo? Siyempre hindi na. Puro ganyan lang yan. Wala namang ginawa yan, di ba? Ang saklap nun. Pero ang sarap iwan sa mga tao. Kuwari, patapos na yung termino mo. Nakikita nila talaga. Ang pinag-uusapan dyan is yung mga kabulastugan na ginagawa dung mga sa pondo sa gobyerno, ganyan. Nire-resolve mo yung paghihirap ng bansa natin. Pinaglalaban mo. Matapos ang termino mo. Sigurado, magtitiwala sa'yo lahat ng mga tao. Kasi, ang ipinaglalaban mo, yung karapatan ng mga mamamayan. Yung bansa natin. Kaya ka naupo, kaya ka niluklok, dahil dyan. Hindi dahil sa mga personal na kaso na dapat pag-usapan na hindi naman involved dito sa bayan natin o sa taong bayan. Dito patunayan kung sino ang nagsasabi ng buong katotohanan. Senator Risa Ontiveros, ano ba ang inyong pinupuntirya dito ng mga batas kung meron man to justify the continuous hearing of this particular case? Right? Opo. Kasi para ho pabulaanan yung iba na hindi you're going to persecute Pastor Apollo Kibuloy. Wala kayong intensyon kundi pahiyain siya. Wala kayong intensyon kundi siraan siya. Hindi ba di ba anointed? Nang lumabas nga ang balitang ito, marami sa ating mga kababayan ang natuwa dahil sa walang takot na pagsabi nito sa pulso ng bayan at pinatunayan nito na wala itong pinapanigan. At yun, may maganda na rin nasabi si Kated Pilot. Yun, maganda yung pinuntos niyang yun. ayun pa sa kanila. Salamat po Sir Ted Pailo na nakita nyo rin po ang masamang hangarin ni Hontiveros. Ang lahat ng ginagawa niya ay bumabalik din sa kanya. Pagpalain pa po kayo lalo ng Panginoon. Sa tagalan newscaster ni Ted Pailon, now lang siya nakapagsalita ng tama. Mabuhay ka Sir Ted Pailon, yan ang tama. Agoy sa Hontiveros, pati mga kilalang tao napansin na hindi maganda ang paraan ng iyong pagdinig kay Pastor. Baka dapat may pumuna na sa kanya para mabigyan ng tamang paglilitis kay Pastor Kibuloy. Kasi parang sumobra na, hindi pa natatapos ang paglilitis ay hinatulan niya na. Grabe ka talaga Risa, inuna mo pa si Kibuloy kaysa mga mahal na bilihin ng Pilipinas. Ginawa mo pang korte ang Senado, sobrang pangbababoy yan sa batas natin. Tandaan mo Risa, hindi ka korte, kung makapangusga ka parang hinatulan mo na si Kibuloy. Kasi parang ginamit dyan yung parang yun nga, yung power. Yung power mo para ganto si Kibuloy. Nandito ako, nakapwesto ako, may kapangyarihan ako para ganto. Kaso hindi umubra kay Pastor. Di ba mas mautak pa rin si Pastor. At saka narinig ko naman yung salita ni Pastor na handa naman siyang humarap. Handa niyang harapin lahat ng reklamo niya. Di ba nagsalita siya noon? Handa niyang harapin basta sa korte. May tamang korte dapat dyan. Hindi dyan sa Senado, sa Kongreso. Hindi na dapat pag-usapan yan dyan. Di ba? Ang masama, yung itinatanggi ni Pastor Kibuloy na ayaw niya. Kahit sa korte, ayaw niyang humarap. Iyon ang masama doon. Pero ang ano doon is nagsalita siya na handa naman siyang harapin kung ano yung inirereklamo sa kanya, kung ano, di ba? Sa korte nga lang. Ano pa ba ang dapat pag-usapan? Dapat pa bang pahabain yun? Di ba? Pabor naman siya dun sa sa korte. Tuloy, nilaglag ka tuloy ni Ted Pailon. Nabulabog tuloy mga kabulastugan mo dyan sa Senado. Hoy Risa, unahin mo muna ang kaso mo sa PhilHealth. Nasaan ang pera ng PhilHealth na ginamit mo umano sa pagpapaganda? Grabe ka. Ba't yan hindi na pag-usapan niya? Dapat buksan niyang PhilHealth mo muli sa Senado para magkaalaman na. Kahit ano pang gawin mo dyan sa Senado, kahit kumuha Kaya ako, nagdalawang isip ako magbayad ng PhilHealth. Although malaki ang magiging tulong talaga ng PhilHealth sa atin. 'Di ba? Pero kung ganyan naman kasi ang mababalitaan mo about sa PhilHealth, parang nakakadismaya naman. 'Di ba? Ipon ka ng ipon, tapos ganun lang. Yung ibang ospital daw, totoo ba yun mga katunay? Hindi na masyadong tumatanggap ng PhilHealth kasi ang tagal daw nilang bayaran. Ibig sabihin, kuwari may pasyente, pinasok doon tapos nagpasa ng PhilHealth, inano yung ID ng hindi na tinatanggap daw gano. Totoo ba yun mga katunay? Kasi ang nirereklamo ng mga ospital, yung PhilHealth, ang tagal daw magbayad sa kanila. Totoo ba yun? Mga katunay, correct me na lang if I'm wrong or kung totoo ba yun o ano. Comment lang po kayo dito kung may ganyan talagang issue nangyari.
pa ng mga scripted at mga bayad na testigo umano. Bilang na lang ang maniniwala sa'yo. Karamihan mga dilawang kakampi mo. Huwag mo na kaming bulahin, Risa. Wala na kaming tiwala sa'yo. Ang galing mong magtanim ng witness katulad ng ginawa mo sa Parmali na bulabog ka tuloy. Kaya Sir Ted Filon, banatan mo araw-araw. Dati tanim bala, ngayon tanim witness. Yan, health queen, at sabunin mo para matauhan at manahimik na. Dapat bumaba na lang yan sa pwesto. Sayang lang ang pera ng bayan sa hearing na yan. Ang galing ni Ted Filon, nasa pool si Senator Risa. Bakit kasi focus na focus siya kay Pastor Kibuloy? Nahahalata tuloy na may iba siyang balak bukod sa aid of legislation. Kasi bakit ngayon pa nila ito ginawa? According sa witness, matagal na itong ginawa ni Pastor sa pang-aabuso. Ang timing naman na sa panahon pa ni Sara Duterte na alam naman nating may tensyon sa kanila pagitan. At dati pa namang senadora si Risa Ontiveros, sana noon pa nila ito ginawa para hindi na dumami ang biktima kung totoo man. Gusto ko ring mabigyan ng hustisya. Oo, ang tagal na nila yan, ang tagal na ni Pastor, no? Bakit ngayon lang naglitawan yan kung kailan iniipit ang mga Duterte? Diba? Kaya yan pa ang isang pinag-iisipan. Bakit ngayon lang yan? Ang tagal na yan. Kung matagal na yung isyong yan, matagal na silang may reklamo kay Kibuloy, dapat matagal na nilang inakusa sa kanya yan. At matagal na kayong tumulong sa kanila. Bakit ngayon lang? Bakit ngayon nyo lang inasikaso yan? Kung totoo man na may pang-aabuso, pero dapat sa korte nyo dalhin ang kaso. Dahil dyan sa Senado, ginagawa nyo lang pa-famous dahil sa sarili nyong interest sa politika. Ay court naman, bakit sa Senado pa gusto ni Hontiveros ipa-investigate? Politics na naman ba ito? Ano ba talaga ang trabaho ng Senado? Tanong ko lang po, katagal-tagal na pala niyan, parang hindi pa yata ako niyan pinanganak. Bakit ngayon lang yan pinagdidiinan? Enko. Kawawang Risa Ontiveros, gigil na gigil. Ang akala siguro niya, kaya niyang manipulahin lahat ng tao. Ang akala siguro niya, kaya niyang paikutin sa kanyang kamay lahat. Hoy, kung ang batas nilalagay mo sa kamay mo, wag mo yang gawin, no, sa iba. Kasi makakahanap ka talaga ng katapat. O tingnan mo. Ang tanong dito mga lords, di ba? Sino ba ang mas pinaikot-ikot dito? Alam nyo kung sino? Si Risa. Kasi di ba imagine niyo, hindi nyo nga madakip-dakip. Iba talaga mga lords pag may alam sa batas, no? Iba talaga pag hindi nila mauuto. Diba? Parang nangyari is madulas talaga si Kibuloy. Di ba? Hindi talaga siya nagpapadala na so, sige, pupunta ako dyan. Dahil alam naman ni Kibuloy kasi mangyayari. No? Kahit naman tayo, alam natin kung anong mangyayari dyan. At alam natin kung ano yung kahihinatnan ng mga tanong sa kanya dyan. Kung saan papunta. Yun lang yun . Diba? Kumbaga, itatanong nyo na dyan. Pagdating sa korte, itatanong pa rin yan. At saka talaga, wala kayong karapatang magpakulong. No? Wala talaga. Diba? Sa korte yan. Doon yan pag-uusapan. Yun ang magdedesisyon kung ano magiging kapalaran ni Kibuloy. At hindi nila matatrap. Kasi sa totoo lang, yung Senate hearing, pagpupunta si Kibuloy, trap yan . Sobrang trap yan. Pwede naman yung patunayan sa Supreme Court. Di ba? Pwede naman doon gisahin si Kibuloy. Di ba? At ipasa niya lahat ng mga ebidensya. Kahit doon nyo pagmumurahin, kung gusto nyo pagmumurahin. Kung galit kayo, di ba? Korte yun. Lahat ng gusto nyong gawin. Wag lang yung mga physical na Lahat ng gusto nyo sabihin sa kanya, lahat ng gusto nyo itanong, doon nyo na itanong lahat. Di ba? O ngayon, kapag si Kibuloy, guilty, siya, yun ang magano'ng makukulong siya doon. Di ba? Yun ang magdidesisyon. Bakit kasi dyan sa Senado? Kasi kapag dyan sa Senado, ibig sabihin, meron kayong iba pa na gustong pag-usapan bukod sa kaso ni Kibuloy. Kasi ulitin ko, kung siguro, kung hindi magkadikit si Duterte at si Kibuloy, hindi kayo magkakaroon ng interes sa kaso ni Kibuloy. Pero hindi. Ang gusto ni Risa Ontiveros sa court niya, which is ang Senado. Kasi kaya niyang manipulahin . Diba? Kaya niyang manipulahin, kaya niyang gawin ang gusto niyang gawin. So ano ka ngayon, Risa Ontiveros? Diba? Butata, galit na, inis na. Diba? Si Kibuloy kasi lakas mga asar . Respeto, humingi Ayaw ka niya pa kasing ng pagbigyan. respeto.
Pero yung due process, yung tamang pamamaraan para ipakulong mo ang tao, para mapatunayan kung guilty ba talaga ang tao, hindi mo nirerespeto at hindi mo ginagawa. Kasi sa'yo pa lang, guilty na ang tao. Guilty na sa'yo agad, pa no? lang, may judgment na ang tao. Grabe! Ang Dinig galing, pa, korte. no? Sobrang galing talaga ngayon. Hindi na pinag-aralan, no? Basta may testigo. Guilty na yan. Eh, paano ka nagsisinungaling yung testigo? Ibig sabihin, nakikinig ka lang sa isang side lang. Hindi mo papakinggan yung side naman nung pinagbibintangan nila. Eh, malay mo, galit lang sa kanya yon, di ba? Tapos gusto lang siyang ganunin, ibintang sa kanya lahat. Siya yung bumaril kay Rizal. Di ba? Oy, ikaw pala. Guilty ka na. Oh, gano'n. Hindi ka tulad sa korte, pinag-aaralan yan. Kaya nga may mga hearing yan sa korte. Pag-aaralan yan ng judge. Oh, hindi po kayo ang judge. Hindi korte yan. That's the Senate. Diba? So wag na pala talaga kayong pumunta sa korte. Kay Rizal Ontiveros na lang kayo pumunta. Ayun, natatingnan natin ngayon ng video na nagmula kay Pinas News Insider. Siyempre, yung video na napanood natin yun ay si Mr. Real Talker. Ayan ang mga katunay, ha? O, ang kulit talaga ni Honti. Ayaw niya talaga na dalhin sa korte, no? Ano masasabi niyo dito, mga katunay? Comment lang po kayo. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.